Ang pinapasalamat ko rin dahil na ganito na yung HDMI kasi ang hirap ng micro, madali siyang maputol, di ba? Kahit sa cameras, ang hirap pag micro yung gamit. And kaya rin ito nag-ship ng ganito na mas malaki kasi nagtaas ng recording eh. Yung mga micro kasi hindi sila capable to handle yung mga 6K na recording, ilalabas yung data na itatransmit via HDMI. Di ba sinabi ko kanina yung Apple ProRes, ay yung Apple Raw, o yung Blackmagic Raw. Pag hindi HDMI or hindi SDI yung gamit, hindi kaya yung camera mag-out. Kasi kulang yung metadata ng cable mismo. So, nagmamatter rin yung mga cable. Hindi tayo basta-basta bumibili ng HDMI cable. Kasi pag bumili tayo ng HDMI cable, kunyari ito pang TV to, maaaring hindi to capable to read yung mga ilalagay natin or ilalabas from camera to monitor. Kasi ang purpose nito is for TV mismo, for laptop, papunta ng TV, for DVD player, papunta ng TV, di ba? So, hindi siya all throughout pwede itong ganitong HDMI. Tapos, ang isa pa, pag maganto kalalaki yung HDMI na gamit natin, mabigat to sa rig. Lalo pag sa naka-rolling siya or naka-gimbal, maglalaban to eh. Hihilahin niya yung camera kasi ang bigat ng weight. Nagkakaroon pa siya ng ng bottleneck dun sa ginagamit natin na stabilizer. Okay? Sige, project ko dito. Yan. HDMI. Yun. Bakit siya crop? Crop yun. Na-adjust ko yung settings ng TV. Yan, pero sige, nawawala yung setting menu eh. Maganda kita yung menu settings para mas makita natin. Tignan natin yung picture settings. Ay, tingnan po settings. Adjust natin para makita niyo yung pag-shift ng mga dials kung paano natin siya gagalawin. Ayun, yung white zoom. Ayun sir, yun sa dulo. Yung white. Yan. Red one. Yun! Yan sir, ayan. Ayan. Yun! So, ayan, gamit ngayon is nostalgic negative. So, palitan ko. Sige, patulong na lang ako para hindi natin malagyan. So, kaya naka-photo mode muna ako ngayon. Photo yung gamit ko na mode. So, makita mo yung mga film simulations ha. So, dito, ang pinipindot para makapunta ka sa film simulation. Pero in default, ikaw magsiset eh, kung saan siya eh. Pero, hindi ko na siya pinalitan, nasa left side lagi. Itong left na knob dito sa gilid. So, nandun yung mga film simulation. So, I can switch. Black and white, sepia, Provia Standard, Velvia, Casca, tapos Classic Chrome. Reala Ace, ito, pinaka-paborito ko ngayon kasi bago itong film simulation na ito na meron sa X-Trans 5. So, X8, XH2S, XT5, X106, tapos yung XM5, meron to lahat, yung Reala Ace. So, kung familiar rin tayo sa film simulations ni Fuji, lahat siya galing dun sa mga films na meron tayo ng analog. So, nilipat nila. So, ayun, di ba? Lalo pag mga classic look yung inahabol natin, ayun yung mga makukuha natin from camera itself. Yan. So, AF, ayan, ang gamit ko ngayon is yung 1650. Makikita naman natin ngayon kung gano'n rin ka-improve yung bagong sensor and yung bagong automatic focus ng Fujifilm. So, ayan, isa sa mga settings, ito yung sinasabi ko kanina, pwede mong i-adjust yung color. So, pwede ka mag +1, +2, depende dun sa makikita mong recipe. Pwede mo siyang i-adjust. So, magmamatter rin itong mga ganito kasi, ayan, sige, adjust ko lang para makita natin na maayos. So, mag-iiba rin yung mag-iiba yung look niya pagka nakaganyan ka na mga ng settings. Tapos na po kayo. Yun, kasi wala na po focus.
Ayan. So, ayan, ito yung mga, ngayon, pipindutin ko yung custom button ko. Ayan, pipindutin ko yung custom button. Ayan. So, nakita niyo yung ship agad from ganito na settings na manual ko nilagay, tapos nilagyan ko ng pin recipe. So, pwede na ako agad mag-ship dun sa mga settings na gusto ko. Diba? So, sinet ko lang number 1, tapos all the way to 7. Ayan. So, pwede na. Tapos, video. Ayan. So, ito naman yung for video. Ayan. Ayan yung naka 4K, 60 frames per second yung gamit natin. Tapos, naka-realize. So, kalitan ko rin yung settings. Out ko yung settings, display settings ng camera. Kasi hindi ko siya nilalagay pag nagsushoot ako, pag nigamit ako onboard monitor. Kasi makikita na yung settings. Yan. So, kaya kanina, sabi ko, di ba, pwede mag-record ng ProRes. So, punta ka sa movie settings. Ito yung pwede mong ilagay. Ito yung different recording na meron yung Fujifilm ngayon. So, pinakamagaan yung longbook na 8-bit tapos MP4. So, ibig sabihin ito yung ito yung pinaka-recording niya. MP4, ibig sabihin mas madali mo siyang i-play. Either gamitin mo siya sa Apple or sa Windows, automatic na agad, MP4 na agad yung file. Tapos yung MOV, di ba, madalas to sa mga Apple, yung mga MOV na settings, H.265 between H.264, ano yung pinagkaiba, Ellie? So, H.265, mas mataas siya ng compression kaysa sa H.264, mas mababa. Ang kagandahan ng H.265, mas mataas yung detalye na makukuha mo sa video. Kasi sa video, hindi lang siya between RAW or JPEG, tapos fine or normal yung settings. Ang dami niya ring settings pag kung saan mo siya gagamitin. All infra, so pag all infra yung video mo, so lahat ng mga meron na quality, masisave dun sa metadata ng camera. So mas madaming adjustments na pwede. Tapos yan yung kanina, ProRes HQ, 422 LT, so via yan. CF card, kasi tignan nyo, papatayin ko yung camera. Pag wala kayong CF card, hindi nyo rin kayo makakapag-record nun kasi magiging ganito siya. So, kailangan nyo rin mag-invest sa card. Yan. Enable siya. So, hindi mo siya marirecord na gamit yung settings na yun. Okay? Ay, yung pinaka-recording list. Yan. So, switch ko lang. Medyo makati lang talaga yung type B. Yung bigat itong type B na to, medyo masakit sa bulsa. Pero pagka pag ako, for example, film yung pinaggagamitan ko, naman siya, worth it siya. Kasi hindi lang kailangan, isa lang yung meron ka, lalo pag film. Hindi mo alam kung kailan matatapos yung eksena ng artista, di ba? So, ako, nag-invest talaga ako mga 3 card, pwede na, para may pangsalitan, pang down. Lahat yung 512 gig para madali yung mag-transfer niya. And makikita nyo dito sa taas, 1 hour lang yung recording niya. So mabigat talaga yung file. Kasi minsan sa 1 minute, tansya ko doon, mga 20 gig yung kakainin na space nung isang 1 minute na 1 minute na video na meron ka. Pero, yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, pag sa post-process no, tapos i-grade yung app, i-grade yung pinaka-shot, mas maganda siya kaysa sa mas mababa yung bitrate. And, ayun rin, isa sa mga maaaring magugustuhan ninyo is you can adjust yung pinaka, di ba ito, nakalock to. Kasi yung ProRes kasi standard yan hindi mo pwedeng palitan kung ilang Mbps. Standard yan. Standard na yun ng mga camera brands na ganyan yung settings. Pero pag pinunta mo dito sa H.265, di ba sa gilid may Mbps. So ito yung sinabi ko kanina kung 720 Mbps na ba yung gamit nyo. So pag 50 Mbps, mas mababa siya. So same siya ng recording, pero mas mababa yung Mbps. So ano mangyayari? Mas mababa yung Mbps, mas kulang yung metadata ng camera pag magpo-post ka na. Minsan doon nalalabas yung mga green, yung mga yung mga shadows, hindi mo ma-pull na maayos kasi ang baba ng Mbps niyo. So kailangan mo siya taasan.
Yung XH2S meron sa 720 Mbps. Tingnan nyo kung gaano kabilis na recording. 1 hour and 30 na lang. Pag ganun yung yung recording nyo. So, isa sa mga choice nyo, pagka nag-event kayo tapos kulang sa card, baba na lang tayo ng Mbps. Sabi nila, ay, kulang yung card namin. Mas mahaba yung recording mo. 20 hours. Tapos, ang ginawa rin ngayon sa XH2S, wala nang cut yan, wala nang limit yan. All the way yan, kahit 20 hours mo siya, wag lang malobat yung camera. Kaya mag-record. No overheating, nagamit ko to 3 hours sa live stream. Naka-record, tapos at the same time nagpo-project. Nakita niyo yung setup ko kanina, di ba, yung naka-beam out. So kaya niya mag-hold ng 3 hours gamit yung beam out. Which is yung beam out na 160 yung laki niya. So ayun yung isang advantage. Tapos, ito, actually, kung naka-XH2S kayo before, dati wala itong red na line na indicator. Doon sa update, nilabas nila to. Na sobrang talaga ako nun. Napathank you Lord ako nung nilabas yung ganitong recording. Kasi, importante rin to, lalo pag nag-shoot kayo ng film, minsan tinitignan kayo ng assistant director kung naka-record. Tsaka minsan makakaligtaan mo na naka-record kapag walang red na indicator. Kasi meron tong XH2S dito, tapos sa front. Syempre yung front, di mo naman makikita. Tapos minsan pag hawak mo yung camera, maaaring matakpan ng thumb mo. At least kung may ganito, makikita mo na yung recording button. And then, ayan. Makikita nyo rin dito sa top, katulad nung kanina. So kung wala ka mang ganun na indicator, pwede mo naman siya dito i-read. Makikita mo naman na gumagalaw rin siya pagka nagre-record. So ayun lang yung mga makikita mo. Okay? Tapos, ayan, pag naka-normal na kulay, tapos pag nilagay ko ng, ayan, ito pa pala. Sobrang importante nito proxy. Yung proxy. Kung familiar tayo sa proxy, so ibig sabihin, ang ginagawa ng proxy, mas mababa siya ng metadata just to run dun sa pinaka-software mismo. So ibig sabihin, kung naka-HQ ka tapos naka-on yung proxy yung gagamitin mo para gumaan yung file. Tapos sa DaVinci, may enable, proxy, tapos HQ doon. So, pwede mong gamitin. Pag in-HQ mo siya, bibigat ulit yung file kasi yung reading ng metadata mismo ng camera na yung ginamit mo. Pero pag proxy file, mas mababa siya. So, mas may edit mo siya na mas mabilis. Or pag hindi kaya ng PC or ng laptop, kaya mo siyang i-edit. And then, ayan, nakalagay HDMI connected, nakalagay yung RAW. Namatay na siya kasi hindi na kaya mag-record ng RAW. Wala naman itong built-in. Pero yan, pag makikita nyo dyan, yung RAW, yung kanina Blackmagic tapos Atomos, so meron siyang RAW recording. Kaya yung isa sa mga meron. Okay, tapos, mga settings, wait lang. Yan. So pag naka-loud color, sige, try natin mag-record ng record. Yan, may pa naman, 20 minutes. Mag-record ako ng isa na naka-flat. Tapos, natin sa post. Palit ako ng settings. So yan, F-Lag 2, tapos itong HLG, gagawin mo codec. So, ibig sabihin, from H264, gagawin mong recording niya. Pagdating sa, gagawin niyang H265, bibigatan niya yung file. Pero ito lang ginagamit ko, F-Lag 1, F-Lag 2. Yeah, so try natin F-Lag 1. Yeah, so naka-flat color na siya ngayon. Yeah, so meron rin siyang assist pag ayaw mo makita na kulay gray lang siya or medyo yung kulay niya. Pwede mo siyang i-on pero hindi mag-project yun sa projector. May F-Lag assist siya. Yun yung meron dito. 60 frames, try natin ng 24. Yung kanina, naka 16 by 9, di ba? Pag 6.2K, ganito yung size niya. Ayan, open gate yung tawag. So, ganyan yung meron. Okay? Try natin na record ng ProRes. Yan, up to 30 frames per second. Wala ka lang choice to slow mo. Kasi masyadong bigat, hindi niya kaya mag-record up to 59 or 60 frames per second. So 24 lang. Record tayo ng dalawang file. May gagamitin akong lens. Salita ko lens So magre-record ako
ako, tapos try natin i-scrub saglit sa laptop. So, record ako ng file. Pakita ko ngayon dito. Shoot ako. So, gamit ako ng favorite lens ko ngayon na ginagamit for music video sa Super Takumar na 8-element na lens. Yan. Sige, record ako. So, adjust lang ako ng settings space. So, ito, ngayon mali yung settings kasi di ba 24 frames tapos naka-shutter 120 ako. So, dapat ano yung shutter speed ko? Times 2 lang. So, dapat mga 48. Diba? Tapos, ang ginawa ko rin, para hindi ko na siya magagalaw yung shutter speed, sinet ko itong dial dito ko lang. So, ibig sabihin, kahit galawin ko yung shutter speed, hindi na siya gagalaw. So, wala ka ng tendency na magkamali ka na shutter speed. Kasi nga sabi ko sa inyo, dapat yung shutter speed is constant siya. Hindi dapat siya nagbabago lalo sa video. Depende na lang kung kailangan mo ng motion blur. For example, gusto mo ng motion blur. Kung lalagay ka ng motion blur, pwede mo ilagay. Diba? Pero pag hindi naman kailangan, standard ko lang, kailan siya. Actually, hindi nga siya naka 24 eh. Kasi yung TV naka 60 frames per second. Kasi dapat yung pag 24, medyo ano na siya. May motion blur. May motion blur naman siya, pero parang lang po natin. So, adjust lang yung settings. Naka-overexpose ako ngayon. Nakataas ako ulit na stops. Okay, tapos try ko mag-record naman ako ngayon ng slow-mo. So, in-adjust ko rin yung settings ko na mabilis para makapag-slow-mo ako agad. So, sinet ko yung knob dito sa ilalim, yung down button. Pagka di-down button ko, nandiyan na rin yung 4K 120 frames per second. So, may option ka to do 240, pero ang 240 is 1080p lang. So kung gusto mo pa rin na makasabay, kunyari 6K yung recording mo, tapos habol ka ng slow mo, so gamit ka lang ng 4K. Kasi pag masyadong mas mababa, 1080p, malaki na yung difference. Minsan mahalata na siya sa pinaka-output na record. So gamit na tayo ng 4K, 120 frames per second. So nakita natin nag-crop siya. Nag-crop siya kasi ibig sabihin na nilitan yung nilitan ng camera yung sensor para ma-family niya yung slow. Kasi pag masyadong malaki, ayun lang yung niya, yun yung isa sa disadvantage, crop lang siya. Pero still, usable siya kasi 4K naman yung settings. Yan, so nag-crop din siya, so ganyan yung ginagawa natin. Mali yung shutter speed, so double lang ulit. So gawin natin 240. Yan, para tama rin siya. Ito lang ulit. Okay. So nakita natin, nag-iba rin yung kulay, di ba? O recording. Ayun yung maganda rin ang ginawa ni Puki. Kasi malalaman mo rin, pag nagsushoot ka, kung naka-slow mo ka ba, kung napindot mo ba yung slow mo, yung sa tamang settings mo na dapat naka-slow mo ka. So pag hindi ka naka-slow mo, makikita mo siya, nakula lang siya. Pero pag naka-green siya, ibig sabihin naka-slow mo yung recording mo. Kasi yan, pag inap mo siya ulit, tapos binalik mo yung settings, okay, so, ginawa nila magkaiba. Yeah. So, ayun yung mga settings. May kasalanan ako sa inyo, hindi ko para dala yung reader na CM Express ko. Oh my God, hindi ko para dala. Nirecord ko pa. Pero, yan, ayun yung ano niya, yun yung advantage niya. And siguro, ano ko na lang, ipapakita ko na lang yung output nung gano'n na recording. And great. Siguro, pwede nyo rin naman ako i-visit sa IG ko. May mga ginagawa ko doon breakdown kung paano ko kinukulayan yung mga outputs na ginagawa ko. And pwede natin i-run through. Actually, yung isa sa mga, pag nag-workshop ako, yung time talaga in editing, ang hirap niya ituro pag sobrang iksi ng period of time. Kasi ang busisi ng post-process, lalo kung naka-lag color siya, di ba? Kasi minsan, ang ginagawa na lang natin para mapasa or matapos yung output, pipindi na lang tayo ng preset. Pero di ba, if creatives ka, gusto mo something personal eh. Gusto mo sarili mong settings, sarili mong look, sarili mong kulay yung makukuha natin. Kasi nga di ba, tayo lahat, pag may pinapicture ako sa inyo isang bagay,
for example, sigurado ako hindi tayo lahat pare-parehas no pagtingin dun sa isang bagay, di ba? So ganun rin ako. Pag nag-edit ako, kailangan gusto ko. Kasi minsan pag, lalo yung grading, ang ano rin natin, ang grading ang pinaka-importante na part ng post-production. Kasi yun yung magbibigay ng mood tsaka ng tone. Kung ano yung kinukwento nating story, di ba? Parang, minsan, bakit yung black and white, pag malungkot, ang ganda gamitin? Di ba? Bakit kaya gano'n, di ba? Yung kulay blue, pag ginamit mo siya, pag malungkot yung tao rin, ang ganda niya rin gamitin, di ba? Cold tone, nandun rin siya sa ano. Kasi, ano rin siya kumbaga yung color wheel na tinatawag, depende dun sa color wheel kung anong emotions yung mga meron na pwede natin gamitan ito. Perfect example si Inside Out, di ba? Ang ganda ng paggamit nila ng mga colors para i-convey kung ano yung story or yung pinaka-emotions na meron dun sa isang eksena. So, ganoon din siya sa post-production and sa color grading. Hindi ka mag-grade lang kasi ayun yung magandang tignan. Mag-color grade ka kasi dapat ayun yung mood, ayun yung babagay, and ayun yung treatment ng director, ng cinematographer, and ayun yung something na dapat pinag-aagrihan nyo pa lang before you shoot. Kasi magmamatter rin yun kung anong ilaw yung gagamitin ng DOP, di ba? Sobrang laki nung iniintindi. Kailangan sobrang kapon. Galing ako sa shoot. Yung client namin is, yung actor namin is bata. Sobrang na-test talaga yung PC ko dun sa mga bata kasi ang init, tapos gusto nilang magmadali ng shoot, tapos nakabilad sila sa araw, magkukulay pa ako, mag-iilaw pa ako, magdi-diffuse pa ako ng araw. So, parang kung DOP ka dapat, sobrang talaga nung patient mo, lalo pag gagawa ka ng isang eksena, di ba? Kasi, ayun yung magda-drive doon, papunta doon sa, sa pinaka-shooting nyo mismo. Okay? So, last na, balik mo lang sa laptop. Balik ko lang. So, ayan, yun nga, tulad ng kanina sinabi ko, always plan out your shot. So, kailangan sobrang planado na agad. Lalo pag makipag-collab tayo for a director, first time natin makatrabaho, kailangan laging planado na agad kung ano yung gagawin natin sa loob ng isang eksena or sa loob ng isang output na gagawin natin. Check your frame, lock your settings, di ba? Katulad ng sinabi ko, sa film, hindi naman siya every time nagbabago yung settings or paggagawa ka ng music video. Yung ISO, pwede mong i-fix. ND filters lang ako. Lagi ako may bit-bit na ND filters sa mga shoot. Lalo ako nag-shoot ako ng outdoor. So, ang gamit ko is yung variable ND filter. Para pagka pumasok sa loob ng gubat, paglabas niya, lakas ng araw, pwede kong i-stop down. Magagalaw ko siya agad nang hindi nagbabago yung settings ko. Kasi nga, di ba, pag nag-adjust ka kasi ng ISO, nararamdaman mo yung jump di ba? Parang gagawin agad yung settings mo. Hindi katulad ng mga variable filters, pag ina-adjust mo siya, smooth lang. Minsan, pwede pa siya gamitin pang transition, di ba? Pag nag-adjust ka ng mga ganong settings, ang laki ng difference. Lalo pag aperture, pag nag-close down ka, di ba? Minsan nawawala na yung bokeh doon, didikit na yung subject papunta sa background. So, ang laki ng adjustment, didilim rin siya. So, yun yung kailangan natin gawin. Lock natin yung settings natin. Yun nga, may mga lock button naman na pwedeng gamitin. Lalo sa Fuji, pwede nyo siyang gamitin. And for sure, sa mga ibang brands, pwede rin naman yung gamitin. Explore lang natin ang maayos yung cameras natin. Yan. Work on pose. Yan talaga ang pinaka-importante, lalo kung ganun yung mga shootings natin, commercials, ABPs. Kailangan mas malaki rin yung time natin sa post-production. Ako, personally, nag-hire na ako ng mga mag-post, mag-edit para sa akin, tapos ako na lang yung magpupulay. Kasi nga, mas gusto ko na ngayon, mas more time sa shooting. Para mas maraming project, tanggap tayo, tapos mag-rent na lang tayo ng someone para makapagtrabaho natin sa post. And at the same time, makapagbigay pa tayo ng trabaho sa ibang mga tao. Yun. So, ayan ako si Dangy Films. May yung IG ko, Facebook ko. May YouTube ako pero walang laman yan. Huwag yan lang puntahan. Yung demo reel ko na. Pero, ayan, soon siguro makapag ako ng iba pang mga outputs, makapag-share ko sa inyo.
And then please follow me. Pag may mga tanong po kayo, pwede po kayo kumonsulta sa akin. And pwede niyo po akong i-message every time naman kung available rin ako, makapag-response ako sa inyo. And ayun po, open up ko po yung question and answer at ang makakapagtanong ay magkakaroon ng share. Ayan, si Sir. May tanong na si Sir. Yung Fujifilm, di ba may ano bang tawag? Film simulation. Opo. So yung film simulation, hindi siya compressed o compressed na siya. Ay, hindi po siya compress. So ibig sabihin, pwede ka pa rin mag-color grade kahit gumamit ka ng film simulation. Yes po. Actually, may isang film simulation na ginawa si Fuji na medyo flat siya, which is yung Eterna Bleach, yung Eterna Cinema na tinawag. So, yun talaga yung settings na yun para gamitin mo. Kung kailangan mo pang mag-color grade, pwede mo siyang gamitin, diinan sa post. So, may ganun siya. Pero yung file size kapag nag-film simulation ka is the same as kung F-log ang gamit mo. Magkaiba po. Mas malaki pa rin yung F-log. Pero may space ka pa rin to do color grading kahit film simulation. Kahit film simulation. Yun nga po, parang kami, pag mga events yung shoot namin, pinipilm simulation na namin, lalo pag SDE. Pero equivalent na rin siya sa parang straight out the camera pag film simulation. Yes po, parehas na parehas. Kasi yun rin yung napansin ko and yung pinakagusto ko, kahit photo and video, kaya niyang gawin sa video yung film simulation. Hindi siya nagbabago. Kaya side to side mo siya, yun pa rin yung color, yung red, yung orange, yun pa rin yung ipoproject niya. Yun po. May mga tanong pa po? Sir, tanong po. Yun. What is your preferred cinematography? Documentary ba, experimental, or narrative? And kung sa tatlong yun, ano ba yung pinakamahirap and pinaka-challenging? Ang hirap ng tanong. Ang pinaka-favorite ko talaga is narrative. Ako, ang pinaka-dream ko na magawa na full length na pinipage. Ayan. So, ang pinaka-mahirap at pinaka-gusto ko rin gawin at the same time. May ano talaga ako sa tanong. Sige, ako ang pinaka-gusto kong gawin talaga na debut, kung magkaka-debut man ako ng full length na ako mismo yung cinematographer is a period film. So, gusto ko ng mga historical na mga film. Ayun talaga yung pinaka-dream ko. As a Filipino cinematographer, I want to do a period film na kung sino mang bidang hero. Pero mas more on dun sa wins ng mga tao or ng mga heroes natin. Kasi madalas makikita natin puro defeat, di ba? Pansin nyo ba yung mga sineselebrate natin na holiday, madalas doon is puro defeat. Marami doon yung puro defeat ng mga Pilipino. Di ba? Ang weird niya tignan or ang ironic niya tignan na puro pagkamatay ni Ninoy, Jose Rizal, pagkamatay ni Jose Rizal. Di ba parang, bakit puro defeat yung mga nakikita natin? Wala ba yung parang something na pagkapanalo naman ng mga Pilipino, di ba? Kasi kahit yung mga General Luna na pelikula, kwento rin siya tungkol sa pagkatalo ni General Luna, pagkatalo ng pinaka-buong bansa natin na dahil sa kanya o dahil hindi nagawa yung gusto niyang gawin, ganito yung nangyari sa atin, diba? Pero yun, sobrang influence ko yun, yung General Luna. Kaya ayun yung pinaka-naging ano ko eh. Naging eye-open ko. Nung 14 years old ako, ayun yung unang-unang film na napanood ko sa sinihan. At sinabi ko dun sa sarili ko, magiging cinematographer mo. Yun yung talagang naging ano ko, na from time to time, pinapanood ko siya para ma-refresh lang yung sarili ko na ito yung calling ko, ito yung gusto kong gawin, and ito yung gusto kong ikwento. Tapos, yung isa tanong mo is yung kung documentary, narrative, or ano yun? Commercial, gano'n, or ano. Pinakamahirap, documentary. Kasi yung documentary, hindi ka doon dapat, hindi ko yung nagkukwento eh. Yung subject mo yung nagkukwento, ginagamit mo lang yung record button or yung camera mo to capture that story. And hindi mo alam kasi kung kailan matatapos yung documentary. Diba? Na parang,
yes, natapos siya in 1 hour and 30 minutes na kalabas. Pero yung buhay ng tao na yun hindi pa tapos. Diba? Kumbaga, maaaring nagsisimula pa lang yung buhay niya. So, ayun yung pinakamahirap na, na ikwento or gawin. Kasi, never ending yun. Hindi matatapos yung story hanggat hindi siya namamatay. Or maaaring pag namatay nga siya, may iba pang story, diba? So, ayun yung pinaka-challenging at pinakamahirap na gawin. And siguro yung last, yung commercial, mahirap rin siya kasi meron kang someone na kailangan, meron kang someone na kailangan i-please or gawin itong project na to. May client ka kasi. So, dun siya challenging. Pero in terms of creatives, or sabagay, mas creative pa rin yung narrative. Kasi yun nga, yung commercial, may specific lang na dapat ganito yung lente, or lalo sa lens. Sa mga commercial, sobrang selan ng mga kliyente pagdating sa lens. Ayaw nila nung sobrang madumi yung lens. Gusto nila sobrang clean lang. Lalo pag may mga artista, gusto nila kita-kita yung mukha ng artista. So, bawal ka gumamit ng mga ganito na bokeh-bokeh, artsy-artsy na lente, di ba? So, hindi mo siya pwedeng gamitin. So, ayun lang siya challenging. So, ayun. Sana nasagot ko yung sana. Meron pa po. Sir, ano po tanong niyo? Somehow nasagot niya yung kanina yung where did you get your inspiration from local cinematographers, diba? Yung sa General Luna. What about with foreign cinematographer? Who influenced you? Si Whiteheimer. Si nag-DOP ng Oppenheimer. Si Whiteheimer. Yun yung influence ko. Kasi may isa siya, kaya ko siya naging influence and nagustuhan. May isa siyang cinematographer na na usually nagbe-break siya ng pattern, and yung pattern na ginagamit niya or na ginagawa niya is something hindi pa nagagawa ng ibang cinematographer. For example, panoodin niyo yung Nope. Familiar kayo kay Jordan Peele. Meron siyang, naging filmmaker si Jordan Peele, may nagdidirect siya ng pelikula. Yung Nope, may ginawa siya daw isang treatment. Gumamit siya ng double na camera. Gumamit siya ng Panasonic on top, and then gumamit siya ng IMAX sa baba. Ginamit niya yung dalawang camera na yun, and ginawa niya, in-interlace niya yun sa post-prod. Sinut nila nung umaga yung movie, pero lumabas siya ng gabi. So, ginamit niya yung latitude ng film na hindi kayang i-achieve ng digital. Ngayon, sa ngayon na, yung latitude ng film, di ba, sobrang, nakapag-try tayo ng analog, pag nag-burn tayo, di ba, kaya mo habulin yung shadows, yung highlights, kaya mong gamitin. So, ganun yung ginawa ni Whiteheimer sa film niya. Tapos, ginawa nila umaga yung gabi. So, dalawa siya. Dalawang camera siya, tapos pinost-prod, pinagdikit nila. Tapos naging tama yung bato ng... Kumbaga, kung ano yung nakikita ng mata natin sa gabi, halos ganun yung nakikita natin dun sa palabas. So, ayun yung sobrang influence ko, lalo, syempre, nung ginawa niya rin yung Oppenheimer. Ako kasi, ang pinaka-paborito ko, pagkatapos kumanood ng movie, magtatry ako mag-anak ng behind the scenes. Kung ano yung pinaka-paborito ko is panoodin kung paano nila ginawa yung film. So, yun, kaya siya yung pinaka-influence ko. Anong video editing? Ang ginagamit ko is DaVinci Resolve. Kasi si Resolve ngayon, mabait siya. Pagka hindi siya nanginingil agad free yung license, tapos hindi free yung license, free yung software. Pero pag gusto mo mag-edit ng may film grain, may mga sasalpakan mo siya ng mga dubs, doon mo kailangan bilhin yung license. Kasi may mga features siya na hindi nila binibigay dun sa hindi studio version. Pero sobrang dali ko mag-edit doon. Ako, dati Premiere rin ako ng gamit ko, pero nung nakita ko yung DaVinci, tapos yun nga, hindi na ako gumagawa ng illegal kasi libre yung software, di ba? Kasi yun yung common natin, ayaw natin mag-subscribe sa isang software kasi ang mahal di ba? Tapos hindi mo naman minsan sure kung yun talaga yung gagamitin mo. So, hinintay ko muna yung result na nagka-beta siya, ginamit ko siya. Tapos nung naramdaman ko na, hindi, gusto ko rin mag-grading, kaya ako binili yung studio version. So, may siya, mabait siya sa users kasi hindi ka niya agad dinayaan na bumili. Pinatesting niya muna sa'yo. So, ayun. Libre po yun. Walang katapusan yung trial niya. Okay. Next po, si Sir. Si Sir. Bilang
lang po sa pag-build, na-inspired po ako sa inyo. Ano po ba yung papayo nyo regarding sa pag-shoot in Painting? Kasi I'm using yung software lang din. Sa mga phone base is possible ba okay na ba yung mga CapCut usually? Actually, Would you recommend? ako, yung CapCut kasi minsan nag-compress. So, ewan ko lang kung ano, ako naka-Premiere, kung naka-premium account ka. Naka-premium account ka, sir? Ay, hindi. Alam ko yung premium account niya wala sa compression. Pero ang problema mo lang kasi, lalo kung mabigat yung metadata, for example, yung ProRes, hindi niya kayang i-read eh. May mga settings siya na hindi niya kayang i-read. So, ako, ito parang ganito lang. May isang nagtanong sa akin, anong magandang bilhin? iPhone 16 o camera? Sagot ko, camera. Kasi yung camera, mas malaki yung sensor niya. So, katulad rin ng editing, ano mas maganda, sa laptop or sa phone? Yung phone, made lang naman talaga kasi yung phone para sa information, text and call lang, di ba? Pero nowadays, mas mabilis yung sa phone base, diba? Kasi, Yun lang po. Yun lang yung ano niya. Yung advantage niya is mabilis siya. Pero kailangan mo pa rin ng cable. Bibili ka pa ng specific cable para gamitin sa cellphone. Yung mga laptops, pwede mong salpa ka ng SD card. Di ba? Parang, syempre, hindi ko naman po hindi ko naman kinakancel na huwag ka gumamit ng cellphone. Pero, for me, yung ano na lang yung screen kasi, nagmamatter, na pag nag-edit ka, kailangan makita mo rin buong screen. Tapos, ang hirap rin mag-edit dun sa depende kung naka-iPad. Pag iPad, mas maganda kasi mas madali. Pero, yun po, ang nakita ko lang sa CapCut, nagko-compress siya. Pati, kunyari, di ba, TikTok, may option rin para mag-edit ka sa TikTok. Nagko-compress rin tapos, kunyari, in-edit mo siya sa TikTok, in-upload mo sa IG. Si IG may compression rin. Di sobrang, na rin, di ba? Sobrang low quality na ma-upload mo pag hindi ka nag-edit doon sa software. Pero, ganoon rin, sa software ngayon, may mga factor na pag in-upload mo siya ng IG, ang pangit rin ng pangit rin ng settings Sobrang damot na ng mga social media accounts na hindi nila na bibigay ng maayos yung settings. Pero yun sir, kung ang best way naman to tell a story or to edit is kung ano yung meron ka So kung meron kang cellphone na practice mo na maayos, nagamit mo yung cellphone na mas maayos, di ba? Ay yung best talaga na equipment na meron ka. Pero if you plan to do mas ma-advance or talaga ito yung profession mo, syempre mag-invest mo tayo sa talaga na laptop para katulad na, di ba sir, mas ma-appreciate mo yung color pagkatama yung ginagamit mo di ba? Parang masisipangan ka mag-edit, masisipangan ka magkulay kasi may magandang registro ng quality ng material na meron ka, di ba? So yun lang po, sana po nasagot ko po. Ay, last question. Ay sir, question ulit. Sa cinematography, napapansin ko sa mga movies, actually mahilig ako sa urban landscape. So mga building, angle ng building, mga taong naglalakad sa mga gilid ng building. May mga scenes na yung mga tao naglalakad, tapos yung building shadows, nag-move yung building, apparently moving. Sabayan sa paglalakad ng tao, tapos yung shadow nag-movement. Inisip ko, is it post-process ba yung gano'n? O may special lens, o may special camera? Ayun, nauso na po ngayon kasi yung Unreal Engine. Kung familiar tayo, Unreal Engine. Lahat ng mga, kunyari mga sumasabog na building sa mga pelikula, yung mga ganun na shadows, ginagamit yung sir LED screen. Nakatrack yun sa camera. Pag mapapanood natin, pag may nakita ko sir ulit sa feed ko, forward ko sa yung link. Pero ganun na yung ginagamit. Yung mga malalaking LED screen, yun na yung ginagamit nila para i-track yung mga ganun, na sumusunod yung shadow. So lahat sila sir kasi, for example, Hollywood film, hindi naman yan lalabas sila Brad Pitt sa loob ng isang sa totoong lugar nila Kasi yun na yung mas marami silang iintindihin, magkakaroon ng traffic. So ang ginawa ni Hollywood, sobrang advanced talaga. Gumawa sila ng mga 360 na LED wall na capable enough para gawin siya. Computer generated na rin siya, sir. So Unreal Engine, yun rin yung ginagamit sa mga laro
So nilipat nila para papunta sa narrative field. Kaya yung shadow, di ba, kung makikita mo doon, ano na yan, gets naman yan na parang nakasunod siya. Kasi kung gagawin mo siya sa totoong buhay, ilang 1,000 watts or 5,000 watts yung ibabato mo na ilaw para malagay mo lang yung mga shadows na yun. So ganun po yung ginagawa nila. Kumbaga, either CGI or yung pinaka, yun nga, CGI yung tawag nila. So computer-generated image yung ginagamit nila para isalpak yung mga ganung video. So, opo, itatama lang nila yung ilaw. So kunyari magdudugtong na lang sila sa studio. Mas konti na lang po yung gagawin nila. So ganun yung, pag nakita ko ulit yung link sir, forward ko sa yung video, ganun yung ginagawa nila. Yung mga studio sa ibang bansa, ang setup nila talaga 360 na. Tapos nandun na, gagawa sila ng boat. For example, di ba, yung minsan yung mga boat scene, yung mga kunyari, yung Shogun, kung napanood nyo, yung mga iba ng eksena, di ba, parang posible naman talaga i-shoot. Ginagawa nila doon na lahat. Tapos yung mga background na disyerto, puro ginagamit nila, puro LED screen na lahat. Tapos, ang galing nun kasi pag nakita ninyo siya, ang galing niya kasi kung gumalaw yung camera, pipihit rin yung background niya. So, tinatrack niya rin kung nasaan siya. Nagpapan rin siya, kaya yun talaga yung makikita mo. Yun po siya. Thank you po. May tanong po kayo? Any more questions, guys? So, hi guys, I'm Lee from Fujifilm naman. Any more questions? Lana? Before we end this workshop, thank you, Ellie. May we ask everyone to stand up and have a photo with Ellie?